Right, praise Jesus. Let's pray muna mga kapatid. Father in heaven, in the name of Jesus Christ, God, give us wisdom through the power of the Holy Spirit and the Word of God. Panginoon Diyos, nawa namin ang topic ngayon, power of God's grace, at maranasan namin to Panginoon, ma-apply namin sa buhay namin ito yung mga principles at ma-share namin to sa iba. God, I pray na lahat po ng umaasa sa iyong promises, sa lahat ng iyong salita ay hindi mabibig. Salamat po Panginoon Diyos sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Please grab our Bible. Kung physical Bible po yan mga kapatid, kunin po natin. Tignan rin po natin ating mga cellphone. Kung wala po tayong physical Bible ngayon, okay, meron pa tayong smartphone. I-pull up po natin ang ating mga Bible, okay? Kasi marami po akong Bible verses na ibabato. Please cross-check niyo po lahat ng Bible verses na makikita niyo sa screen, okay? Ay, share ko muna yung screen ko, sorry. I, please, i-cross-check niyo po. Baka na-type po ako eh. Mali yung nalagay kong Bible sa PowerPoint. Nakita niyo po ba ang aking screen? Okay, yan. Na-shared ko na yung screen. Pwede niyo pong i-pin para lumaki po at makita niyo po yung PowerPoint natin. Alright? So, yun po yung ating topic, the power of God's grace. Do we believe that the grace of God is powerful? Ang grasya ng Panginoon po mga kapatid ay napaka-makapangyarihan. Punong-puno ng kapangyarihan. So powerful ang grasya ng Panginoon. Okay, dapat maniwala po tayo sa bagay po na yan. Ito po ay katotohanan na mula sa Biblia na ang grasya ng Panginoon ay napaka-makapangyarihan. Amen po ba? Ito po ang ating text ngayon, mga kapatid. Basahin, open po natin yan sa 1 Corinthians chapter 1 verses 4 through 8. Please open our Bible. Nakita nyo sa screen, no? I'm using Amplified Version. Sabi dito, sa verse 4, I thank my God, si Apostle Paul po yung nagsasalita dito. I thank my God always for you, because of the grace of God which was given you in Christ Jesus, so that in everything you were exceedingly enriched in Him, in all speech, empowered by the spiritual gifts, and in all knowledge, with insight into the faith. In this way, our testimony about Christ was confirmed and established in you, so that you are not lacking in any spiritual gift, which comes from the Holy Spirit as you eagerly wait with confident trust for the revelation of our Lord Jesus Christ when he returns. And he will also confirm you to the end, keeping you strong and free of any accusation, so that you will be blameless and beyond reproach in the day of the return of our Lord Jesus. Natin. Napaka-powerful po yung text na ito mga kapatid. So dito po tayo, dito ikot ang ating message sa text na to from 1 Corinthians chapter 1 verses 4 through 8. Okay? Dito muna tayo sa verse 4. Sabi dito, I thank my God always for you. Papasalamat si Apostle Paul, okay, sa buhay ng mga taga-Corinthians, mga Christians doon sa Corinth City. Sabi dito, sapagkat, okay, because of the grace of God which was given you in Christ Jesus Christ. So nagpapasalamat si Apostle Paul ng lubos sa Diyos dahil sa biyaya ng Diyos na binigay ng Diyos sa mga taga-Korinto. Alright? Word dito na grace, mga kapatid, very famous to, alam na alam niyo na to. Okay, the word grace from the Greek word charis. Charis. Ibig sabihin po niyan, unmerited favor, love of God towards humanity. Okay? When we say unmerited favor, it is a gift from God. Regalo po ito na mula sa Diyos. It is not something that can be earned through good works or deeds. Sino po dito nagtatrabaho? O, pag nagtrabaho tayo, meron tayong wages.
Okay, deserve natin magkaroon ng sahod. Pag hindi ako sinahuran ng employer ko, okay, kakausapin ko sila ng maayos. Pag di pa rin sila nag-respond ng maayos, itataas ko na yon sa ahensya, no? Because I deserve to be paid. Deserve ko, pinagtrabahoan ko ng 80 hours yun eh, for 2 weeks eh. Tapos di ako papasahurin. Siyempre, di ba? Unfair naman yun. Alright? Pero pagdating sa grace, hindi ganon, right? Wala tayong ginagawa, di natin deserving to, binigyan to, ito yung regalo. Diba? At pag tayo, regalo tayo kahit kanino, okay? Even though they don't deserve it, wala silang ginawang, like, di silang trabaho sa atin, it's just because it's from our will, right? Good pleasure. Ibibigay ko na sa ito. Bakit mo bibigay sa akin to? Wala lang, gusto ko lang bigay. Okay? Wala tayong ginawa, wala tayong inambag, wala tayong pinalit. Okay? Kung may pinalit man tayo, binigay sa Diyos yung marumi nating katawan, yung marumi nating sarili, okay? Yung makasalanan na tayo. Ayun yung binigay natin sa Diyos. At ang binigay ng Diyos ay grasya. Ang binigay ng Diyos ay unmerited favor, unearned favor. Ang binigay ng Panginoon ay unconditional love sa atin. So, ganyan po ang um, biblical meaning po ng grace, mga kapatid. Charis sa Greek po. Okay? Alright. So, tignan natin to yung picture ng Corinth City. Yung history niya para mas maunawaan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng grace. Kung gaano ka-powerful, kung gaano kalaki ang grace. Mas maunawaan natin pag nalaman natin kung anong history ng Corinth City. Alright? So, yung Corinth City po ay ito po ay ancient um, city sa Greece po. Okay? Ito po ay na-establish nung hindi pa dumarating si Jesus Christ. Matagal na to, okay? Super tagal na. Kung mahilig po kayo sa mga ganito, alam niyo po ito. At pinag-aralan to sa eskwelahan, no? Okay? At itong Corinth City na ito po ay winasak. Kasi nung panahon, 'di ba, meron tayong mga empires like Persian Empire, Greece Empire, Roman Empire, alam niyo ba yung mga empires na yun? I think apat lahat 'yun sa history. So, naunang naging powerful yung Greece kaysa sa Rome, okay, Roman Empire. At dito rin po umano si Alexander the Great. Malala niyo po siya. At nung paunti-unti bumabagsak na yung Greek Empire, dun na nag-take over ang Roman Empire. Alright? So, yung Roman Empire, napaka-powerful. Okay? Nag-conquest siya ng maraming bansa. Yung mga sakop ng Greek Empire, nakuha ng Roman Empire, including Corinth City. Okay? So, yung mga taga-Corinthians, mga kapatid, ay talagang napakatindi. Rebelde. Nagre-rebelde sila sa Roman Empire. Meron silang mga um, samahan. Okay? Hindi na bago yan, no? Pero grabing pagka-rebelde ng taga-Korinto. Ang nangyari ganito, dahil rebelde sila, winasak ang lugar nila. Winasak ang Corinth City. Okay? As in, literally, winasak ang Corinth City. Nung taong 146 BC, before Christ, bago pa si Jesus Christ. 146, let's say 100 plus years before Jesus Christ. Winasak siya. Pero, after ng ilang years, like 90, 80 years later, doon siya muling ni-rebuild. Okay? Muling inayos. Pangunguna po, sa panahon po yan ni Julius Caesar. Kilala niyo po ba si Julius Caesar? Sikat to, no? Si Julius Caesar. So, although hindi siya yung talagang literal na nagtayo kasi namatay siya mga ilang months after na tinayo tong Corinth City ulit. Okay, pero um, dinedicate din sa kanya. Okay? So, tinayo to, Corinth City, siyempre nawasak. Okay? Bumalik yung business, bumalik yung mga establishments, right? At naging sikat po ang Corinth City that time. Kilalang kilala po yan pagdating sa business, commerce, trading, yung mga ganito po. At itong Corinth City, mga kapatid, ito po ay dinedicate po goddess of Venus. Ito po ay Roman goddess po.
Sa Greek, equivalent po niyan ay Aphrodite. Okay? At yung Aphrodite po, ito po yung god of love, sex, and prostitution. Search niyo po yan sa, sa history po. So, ito pong Corinth City, dinedicate po sa Diyos-Diyosan, okay? Goddess of love, sex, and prostitution, kung saan meron silang temple doon at nagkakaroon ng sacred prostitution. So, itong Corinth City, base sa history, okay, ito po kasi ay parang ano siya, bridge siya or daungan ng mga businessman, mayayaman, may mga barko, alright? At dito sa Corinth City, may mga para siyang nagiging ang tawag doon, sex vacation. Kung saan yung mayayaman, may mga pera, pupunta dito para lang gawin yung bagay na yon. Okay, at yung mga tao dito talagang palainom at napaka-wicked. Ganun po yung picture nila sa mga taga-Corinthians after na i-rebuild. Grabe, grabe yung immorality sa lugar na ito. Okay? Grabe napakasama. Ang tawag nga sa kanila Corinthianize. Pag narinig mo yung salitang Corinthianize, isa agad papasok sa utak mo. Okay? Kasinggero yung mga tao doon. Grabeng kasalanan doon, grabeng immorality doon. Ayun agad maiisip nila pag narinig nilang Corinthianize. Oh, okay, okay. So, ngayon nalaman natin kung ano ang picture ng ancient Corinth, alright? At binakapan po yan ng Bible verse. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 through 11, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin. So, but ito yung mga sinabi ng Apostle Paul na kasalanan patungkol sa kanila. Sexual sin, idol worships, adultery, male prostitutes. Sa ibang translation dito, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Okay? Biblical pala yun, no? Bawal pala yun, alright? Homosexuality. Oh, sa panahon pa lang pala nila, meron na palang ganon. Meron ng homosexuality sa panahon nila. Thieves, mga magnanakaw. Greedy people, drunkards. Yung pagiging drunkard nila, hindi lang basta-basta nagiinom. Talagang dumalangoy sa alak. Okay, ganun po ang mga taga-Corinthian that time. They are abusive. They cheat on people. Sabi pa nga dito, itong mga binanggit na mga kasalanan, sabi dito, none of this will inherit the kingdom of God. Sino man ng mga namumuhay, gumagawa ng kasalanan to, they will not inherit the kingdom of God. At ito, verse 11, please highlight this. Some of you were once like that. Some of you, past tense po yan, some of you were once like that. So, sabi ng Apostle Paul, dati, ganito kayo. Dati, grabe yung sexual sin nyo. Dati yung pagsamba nyo sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Dati, grabe yung pag-commit ng adultery. May mga asawa na kayo, nagdadagdag pa kayo. Dati, ganito kayo. Mga homosexual kayo dati. Okay? Mga male prostitutes kayo. Dati, mga magnanakaw kayo. Grabing lasinggero kayo. Okay? Parang ganun yung pinupoint ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians. Pero praise God, no? Sabi kasi dito, they were cleansed. They were made holy. They were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. Okay? Although, ganun yung buhay nila dati, pero sila po ay nagbago. Alright? So, itong Corinth City, sikat, kilala po ito, hindi lang sa business, kundi sa kanila pong immoral life. Grabe, napaka-immoral po nila, mga kapatid. Grabe yung spirit, grabe yung bondage, grabe yung pagkilos ng darkness sa lugar na ito. Picture out po ba natin? Grabe yung pag lukob, lukob ba yung term? Paglukob ng darkness, okay, ang kilos ng demonyo sa mga tao dito ng panahon. Okay? I-picture out nyo na lang, no? Yung city na ito ay punong-puno ng darkness, puno kadiliman, puno-puno mga evil spirits. Ganun po ang
ancient Corinth city. Alright? Kaya nagpapasalamat si Apostle Paul. Okay? Alam niyo ba, ito yung isa sa mga unang pinuntahan ni Apostle Paul after niya sa mga Jewish. Kasi si Apostle Paul, tinawag talaga siya para sa mga Gentiles. Pero for the first 5 years ng kanyang ministry, nag-focus siya sa Jewish people. Okay? At medyo hindi siya nag-success doon. So, nag-decide siya, I will go to the Gentiles. Dito ko tinawag. At isa to sa mga una niyang pinuntahan. Alright? Yung Corinth. At dito, grabe. Grabe yung encounters niya. Grabe yung persecutions din. Grabe yung mga taong nasalamuhan niya. Okay? Baka nag-evangelism pa nga siya dito sa mga lasenggero, eh, no? We don't know, siguro. Kaya nagpapasalamat siya. Balikan natin yung verse 4. I thank my God always. Ganun na lang na grateful siya. Okay? Ganun na lang yung pasalamat niya sa grasya ng Panginoon na bumuhos sa mga taga-Korinto. At yung grasya ng Panginoon, okay, yung grace na yon ay hindi deserve ng mga taga-Korinto. Pero sila po'y binigyan ng Diyos, okay? Sila po, ang Diyos nagpaulan ng grasya sa mga taga-Korinto. At, grabe. Where sin abounds, grace abounds much more. Where sin increases, the grace of God overflows. Amen? Sabi po sa Biblia, sabi sa Romans chapter 5 verse 20, God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. Amen. Okay? Grabe, i-picture natin na kung grabing kasalanan ng taga-Korinto, pero mas grabe ang grasya ng Panginoon sa kanila. Okay? Kung gaano katindi, kataas ng kanilang kasalanan, mas grabe, mas malaki, mas great ang grasya ng Panginoon sa kanila. Alright? Siguro maiyak-yak si Apostle Paul no, nung nakita niya yung mga tao nagbabago. Amen? Maiyak-yak siguro si Apostle Paul. Itong mga taga-Korinto na dasinggero ngayon, umiiyak ngayon, nagpapuri sa Diyos. Kaya lagi na lang siya nagpapasalamat. Kasi nakita niya yung malaking grasya ng Panginoon sa mga taga-Korinto. Alright? At dahil doon, sila po yung naligtas. Okay? The grace of God, okay? Na-extend yung grace ni Lord eh. From Israel, na-extend po siya sa mga Gentiles. Tawag po doon, extended grace of God. Kaya na-extend po siya mga kapatid. Naligtas ang mga taga-Korintos. Naligtas tayo, mga Gentiles. Alright? Sabi sa Romans chapter 5 verse 17, For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many, but even greater. Okay, sabi dito sa unang line, yung kasalanan ni Adam po, okay, ito po ay nagsanhi ng kamatayan. Okay? But even greater is God's wonderful grace. Sinabi naman yung wonderful grace, no? And His gift of righteousness. For all who receive it will live and triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Amen? So itong grace na to, na binigay ng Panginoon, hindi lang sa Corinthians, kundi sa lahat sa atin, okay, it will cause us to triumph. It will give us victory over sin and death. Amen? Na, nare-realize po ba natin mga kapatid? Tingin tayo sa nakaraan natin. Pasaway, tigas ulo, palamura, prostitute. I-general ko na lang, no? Hindi ko alam mga buhay ninyo. Okay? Um, ewan ko kung may murderer. Okay, I'm generalizing everyone, no? Okay? Adulterer, kasalanan ng ano yun, pagsamba sa Diyos-Diyosan, right? Ayaw natin sa Diyos. Siguro ilan sa inyo, may atheist sa inyo. I don't know. Okay? Ayaw kay Jesus Christ. Nag-persecute. Right? We don't deserve the grace of God. We don't deserve it. Kasi sa unang-una pa lang, rebelde na tayo sa Diyos. But that's the grace of God. Okay? The grace of God saves us. Extend ang grace ng Panginoon sa atin.
Kahit gaano katindi, kalaki ang kasalanan natin, mas malaki ang grasya ng Panginoon. That's the power of God's grace. It gives us the power to overcome sin and death. Okay? We will live in triumph and victory over sin and death in Jesus' mighty name. Amen. Declare nga natin, I will live in triumph over sin and death through the grace of God in Christ Jesus Christ. If you're struggling sa kasalanan, declare lang natin, Lord, I don't know, but what I know is I will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ, okay, by God's grace. Hallelujah. Amen. We need the grace of God every time we sin, every time we make mistakes. Nandiyan grace ng Panginoon. Right? Pero wag natin gawing lisensya ng kasalanan o sa paggawa ng kasalanan ng grasya ng Panginoon. Alright? But praise God. Praise God. Hallelujah. Romans 6:14. Sin is no longer your master. Whew. Hallelujah. Sin is no longer our master. Nung una kasi, alipin tayo ng kasalanan eh. But because of God's grace through Jesus Christ, we have been set free. Sin is no longer our master. Sabi pa dito, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Alright? Although yung context ito about sa grace and law, okay? Pero we can apply it pagdating sa sin. We are not under, okay, sa sin. O, nagkakasala tayo pero hindi ibig sabihin tayo ay master ng kasalanan. Okay? Pero iba kasi yung nagkasala ka kasi nasa human state pa tayo. Iba yung namumuhay sa kasalanan. Alright? At yung grace ng Panginoon, inalis tayo sa darkness. Sabi nga sa New Testament yun, we have been translated from darkness into the kingdom of light. We have been transferred or translated, nalipat tayo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Amen. And that is because of God's grace. Alright? I-picture out natin. Okay? Ang hirap i-picture out ang grasya ng Panginoon kasi napakatindi, napaalaki mga kapatid. Okay? Sabi sa Titus chapter 2, 11, 12, for the remarkable undeserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. So itong grasya ng Panginoon, nagdala ng kaligtasan. Okay? It teaches us, the grace of God teaches us to reject ungodliness and worldly immoral desires. Alright? Maliwanag po. Kung tayo po ay ligtas na, we will hate sin. Okay? Because the grace of God gives us the power, it teaches us to say no, to reject ungodliness and worldly immoral desires. Amen. Again, every time we feel something like natatempt tayo, nagkasala tayo, takbulan lagi tayo sa Diyos at hingin natin ang grasya niya. Lord, hindi lang para humingi tayo ng tawad. Sorry Lord. Kundi humingi tayo ng kapangyarihan sa grasya ng Diyos na mawala tayo doon sa pagkaalipin ng kasalanan kung ano man yan. Amen? Praise the Lord. And that's the grace of God. Okay? Kung gaano kasama ng mga taga-Korinto, okay? Nabago yon because of God's grace. Grabe yung pag-move ni Lord sa lugar na yon. Okay? Hindi lang doon, okay? All throughout generations, hanggang ngayon, hanggang sa akin, hanggang sa iyo kapatid, hanggang sa mga sino man magiging pamilya natin, kayang abutin ang grasya ng Panginoon. Kayang baguhin ang grasya ng Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Sino man ang taong pinakamatigas na puso ngayon, okay? Kayang-kayang mabago ng Diyos yan. Walang mahirap sa Diyos. Amen? Next, balikan natin ulit yung ating main text. Verse 4, I thank my God always for you because of the grace of God which was given you in Christ Jesus Christ. Verse 5, dito tayo sa verse 5, 6, and 7. Okay?
so that in everything you were exceedingly enriched in Him, in all speech, empowered by the spiritual gifts, and in all knowledge, with insight into the faith. In this way, our testimony about Christ was confirmed and established in you. Verse 7, so that you are not lacking in any spiritual gift, which comes from the Holy Spirit, as you eagerly wait with confident trust for the revelation of our Lord Jesus Christ when He returns. Sabi dito, in everything, okay? Not in something, not in few things, okay? So that in everything, sabi nyo nga, everything, you were exceedingly enriched in Him. Yung word na enrich, sa Greek word ay plutizo. Plutizo. Alright, yung plutizo po, kung mapag-aratan yung etymology niyan, okay, yung root word po niyan, ang ibig sabihin niyan, overflowing, 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 overflowing river. Alright? Overflowing, 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 basta nag-uumapaw. Okay? Yung river na walang, may kantang ano ba? Yung river na walang ano, yung agos, walang katapusan. May kanta yun eh. Ganun po ibig sabihin yung enriched. So, throughout generation, sa babago yung meaning niyan. So, ngayon po, ang meaning ng plotidso po, ibig sabihin niyan, made rich. Titignan niyo po ang inyong Bible na may Greek interlinear po. Ang meaning niyan, rich, abundant. Alright? Ganyan na po yung meaning niya ngayon. Pero yung pinaka-original meaning niya, ibig sabihin, overflowing river. Pinaka-root word niyan. So, ano yung in-imply dito ni Apostle Paul? In everything, okay, sa lahat, itong mga taga-Corinthians, okay, they were enriched. They have kind of overflowing, walang, ano yan, they are abundant. They, parang, higit pa yan sa millionaire, billionaire. Alright? Saang bagay? Sa pera ba? Sa materialis na bagay? No, sabi ito, in all speech. Sa original po, utterance po ito, in all utterance. So, it refers to spiritual gifts. They are empowered by the spiritual gifts and in all knowledge. So, utterance po, this could refer to um, speaking in tongues. Binanggit po yan sa 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14. Right? Ang haba ng sinulat ni Apostle Paul sa patungkol sa spiritual gifts. Speaking in tongues, prophecy, interpretation, edification. Alright? So itong mga taga-Corinthians, mga kapatid, nag-uumapaw sa kanilang grasya ng Panginoon at nag-uumapaw po ang matindi pong spiritual gift sa kanila. Right? Sa Greek word po niyan, charismata. Okay? Grace gifts. Sabi nga sa verse 8, sa verse 7, you are not lacking in any spiritual gift. Walang Kristiyano sa kanila na walang spiritual gift. Lahat sa kanila gifted. Ganong katindi ang grasya ng Panginoon sa kanila. Lahat sila gifted. Yan, no? Alright? Ganon katindi ang grasya. Um, paano kaya nila, paano kaya sila naging receptive sa grasya ng Panginoon? Grabe sila, no? Ganun ang pagkilos ng grasya. Hindi lang sila basta niligtas, binago. Bagkos, ang grasya ng Panginoon nagdala sa kanila ng supernatural powers. Okay? Nag-prophesy sila, nag-speaking in tongues, nagagawa ng mga himala, okay, through healings, miracles. Right? Sabi nga to, you are not lacking in any spiritual gift. Okay? Hindi sila nagkukulang. Kasi dahil yun sa grasya ng Panginoon. Okay? Hindi pala yun dahil masipag tayo, hindi pala yun dahil magaling tayo, dahil prayerful tayo, kundi dahil in the first place, dahil sa grasya ng Diyos yung kaya tayo may spiritual gift. Mga kapatid, especially sa mga gifted po sa atin dito. Alright? Kung pasalamat tayo sa grasya ng Panginoon, bakit tayo may gift? Kung may gift ka sa pag-interpret ng dreams, praise God because of His grace. You. Kung meron kang gift sa speaking in tongues, praise God.
Dahil yun sa grasya ng Panginoon. Okay? Dito sa body of Christ, mga kapatid, hindi tayo nagkukulang ng spiritual gift because of the grace of God. So, kung tayo po'y patuloy na nananampalataya, dinidesire, okay, binivision yung grace ng Panginoon, mararanasan natin ito, mga kapatid. Powerful po ang grasya ng Panginoon. Amen po ba? Kung kayo po'y nagde-desire ng spiritual gifts, mga kapatid, okay, available po yan by God's grace. Okay? So, there are overflowing of spiritual gifts among the body of Christ, among the Gentiles. Okay? Anong purpose niyan? 1 Corinthians chapter 14 verse 26, sabi dito, when you come together, each of you has a hymn, a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. So, highlight niyo po ito. Everything must be done so that the church may be built up. So, may be built up, may be edified. This is for our edification. Ayun yung purpose niya, mga kapatid. For us to be edified. Okay? And then, ito na. Lastly, okay? The grace of God keeps us firm until the end. Basahin natin yung verse 8. Ito ba yung nakahuling-huling verse sa ating main text. And He will, Jesus, okay, and Jesus will keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. NIV ang ginamit ko dito. Jesus will also keep us firm to the end. Okay? Dahil sa grasya ng Diyos. Okay? Madaan tayo sa matinding pagsubok, problema, kabigatan, temptations. We might think that our salvation can be lost. Just it may seem, okay? Pero hindi naman talaga. Maliwanag po ang Bible, Jesus Christ will keep us from fall. Okay? Jesus Christ will keep us firm to the end. And that is because of His grace. In the first place po, salvation natin by God's grace. Amen? God saves us by God's grace and He will keep us by His grace. Okay? Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon then after nun, sige, bahala ka na maglakad-lakad dyan sa mundo. Bahala ka na. Hindi. Okay? Mula umpisa pa lang, hanggang ngayon, nasa journey tayo ngayon ng sanctification, sinasamahan tayo ng Diyos. Hanggang sa pinakahuli po, mga kapatid, Jesus will keep us firm until the end. Okay? Sabi pa nga dito, Jesus will keep you, okay? So that we may be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Okay, kaya kapit lang po tayo sa grasya ng Panginoon. Everyday, i-remind natin ang ating mga sarili, Lord, thank you for your grace. Every morning, Lord, thank you for your grace. God, may matindi akong problema ngayon. Lord, I need your grace. Kung nabi-feel mo, Lord, parang ayoko na. I need your grace. Yung grace ng Panginoon, mga kapatid, it will encourage us. It will keep us alive and kicking. Sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 6, okay, matindi yung power dito, no? Ni Apostle Paul, sabi niya, I am convinced and confident on this very thing that He, Jesus who has begun, ang nagpaumpisa, a good work in you, will continue perfect and complete it until the day of Jesus Christ at the time of His return. Kung ano man ang inupisa ng Panginoon sa atin, okay, may garantiya po tayo, may promise ng Panginoon. Again, hindi ko po to word, di po to word ng kung sino mga theologian, ito yung word ng Panginoon sa salita niya. Ano man ang inupisa niya sa atin, may garantiya tayo na ito po ay tatapusin. Amen? He will keep us. Okay? Ganun po yung grasya ng Panginoon, napaka-powerful mga. Niligtas tayo, binago tayo, tinatawad tayo, hindi natin to deserved. Okay? Ulit-ulit ka tayo nagkakasala. Sabi nga sa Bible, kahit na maging unfaithful tayo, magiging faithful pa rin ng Panginoon sa atin. Salamat sa grace ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, sa grace mo.
God will always equip us. Sa journey tayo ng sanctification ngayon, okay? Ini-equip tayo ng Panginoon. He's perfecting us by God, by His grace, by His unmerited, undeserved, powerful grace, favor. Alam niyo ba yung grace na to mga kapatid? Papatapos na tayo. Kung papag-aral natin yung original word ng grace, okay? Yung grace kasi na word, hindi po yan nag-umpisa sa Kristiyano. Wala pang Christians, may word na grace. May word na ng charis. Okay? Again, wala pang church, wala pang Jesus Christ, wala pang mga Apostle Paul, wala pa yon, meron ng word na grace. Ang word na grace po, ginagamit po yan ng ancient Greek people sa Greece. Okay? Nang ibig sabihin po niyan ay, ayun nga, charis. Um, Maraming meaning yan. Like charm, beauty, at ginagamit din po yan, ina-apply din po yan kung saan yung isang tao mayroong kapangyarihan, may supernatural, extraordinary strength. For example, kaya niyang buhatin yung truck. Okay? So yung mga tao noon sasabihin, "Uy, grabe yung grace ng mga Diyos sa'yo." Siyempre, may sila mga gods, goddesses, right? Mga mythological gods. So, isipin ng tao, dahil nga yung tao na ito, may kakaibang talino, may kakaibang strength, isipin agad nila ito ay punong-puno ng grace, charis, na mula sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hercules, okay? Zeus, yung mga ganun daw. Kilala niyo ng mga mythological gods na. So, ganun po ang application ng grace sa kanila. Supernatural power, supernatural strength, supernatural wisdom, ganun po ang application. So, nangyari, nagkaroon na ito nga, sinusulat ng Bible, doon kinuha ni Apostle Paul, okay, doon siya humanap eh. Alam mo ba yung Bible po, yung mga words dyan, hindi po nagmula sa church. Kinuha po yan halos lahat sa secular sources. When we say secular sources outside the church, yung word nga na prophet, hindi nga nag-umpisa sa ano eh. Right? Kinukuha nila yan sa mga outside um, church o source, secular. Okay? So, kung i-apply natin yan, yung grace na yan, ganun na ganun. Supernatural, grabe. Kung may grasya ka ng Diyos, para kang may supernatural strength. Okay? Para kang may supernatural power pag may grace ka ng Panginoon. That's true. Okay? Tayong puno-puno ng grasya ng Panginoon para tayo may supernatural wisdom. And that's true. Amen? And that's the power of God's grace. Napakahaba ng topic na grace. No? Napakahaba po ng topic na grace. Nakuha lang natin sa 35 minutes. Okay. I pray God, maranasan ng bawat isa ang mas matindi pang kapangyarihan ng grasya mo. Thank you, God, for your grace and mercy and love. God, we don't deserve it. Thank you, God, for saving us. Thank you for forgiving our sins, for washing away our sins, God. Thank you, God, for keeping us alive. Thank you, God, for giving us faith. Thank you, God, for blessings, financial blessings, healing, miracles. Thank you sa spiritual gifts. Thank you, God, sa growth. Thank you sa maturity. Thank you sa answered prayers. God, it's all by your grace. Thank you, God, dahil to sa grasya mo. Yung mga kinakain namin, Lord God, yung ulan, yung araw, God, sa grasya mo yan, Panginoon. Thank you, God. At Lord God, naniniwala kami, ngayon pa lang, Lord, naniniwala kami, Lord, na hawak-hawak mo kami, Panginoon. We have this confidence, Lord God. Hawak-hawak mo kami, Panginoon. At Lord, na anuman ang inumpisa mo sa amin, ay tatapusin. Panginoon. Pagpalaya mo ang bawat isa dito, ang buong SFC. Diyos. Palaya mo, Lord God, si Brother Roland, si Ate Rochelle, Lord God, sa kanilang baby, precious Lord God. Lord, we speak grace, more grace over their lives in Jesus' name. Sa lahat ng mga board members, admins, and leaders ng SFC, Lord God. God, we pray, God, we need your grace, God, not by our might, Lord God. Dahil sa katalinuhan, Lord God, na meron kami, Panginoon, dahil to sa grasya mo, kaya't nagpapatuloy kami sa gawain dito, Panginoon. Kaya Lord God, patuloy mag-umapaw, mag-overflow,
Plutidzo, Lord God, mag-overflow like a river, an ending flow of river, Lord God, ang grasya mo dito sa buong SFC, sa buong pamilya namin, mga local churches namin, sa mga leaders, pastors, sa buong body of Christ, and even in the Philippines, Lord God, even though we don't deserve, Lord God, dahil sa corruption, dahil sa kasamaan, Lord God, sa bansa. But Lord, we believe that where sins increases, the grace of God overflows much more, Panginoon. Thank you, God. We give you the glory, we give you the praise in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. God bless po sa bawat isa.